What's up guys? Welcome to EMD Wheels and today magre-release tayo ng panibagong unit ng Honda BR-V VX and Sankaki Pearl. So ang kwento natin for this unit, last minute nagbago ng unit ng kliyente natin from BR-V V na premium opal na 2025 year model. Napanood nila yung last natin na release and pinost na Sankaki Pearl na VX. Bigla tayo nag-shift ng VX. So kung naghahanap kayo ng may mga low rate kasi tayo, so very low talaga yung rate natin. Kasi for the BR-V VX, especially for VX 22,000 lang yung naging monthly nila dito. So kung interested kayo, kontakin nyo ako and tara, check na natin tong unit na to. Best deal. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Best deals. EMD Wheels. Yeah. Testingin na natin to. So may Honda Sensing tayo. Naka-Honda Sensing tayo mamaya. Didiscuss natin yung Honda Sensing. And then 1.5 liter with IV Tech. So IV Tech na yung unit natin. CVT transmission na may paddle shifter tayo. LED na yung DRL natin. High beam, low beam. Tapos yung fog lights natin. Tapos ito, yung signal lights lang natin yan. Medyo yan, bulb lang. Pero napakamura lang i-maintain ng ganyang bulb. Pagdating sa side, 5 stud yung pinakagulong natin. 17 inches. Naka-savvy rust proofing. So yan, naka-savvy rust proofing yung unit natin. So pagdating dito, naka-power fold tayo with lane watch. Tapos LED na, integrated na yung sa side mirror natin. Tapos syempre, pagdating sa handles, chrome handles tayo. And may smart entry na meron na tayong tinatawag na remote engine start. Mamaya, testingin natin. Tapos yan, sa bubong, double check na rin natin. So na-check naman na namin, sobrang sariwa naman. By the way guys, yung unit natin is 13 kilometers na yung tinakbo, sobrang fresh pa. Meron tayong roof rail, tapos naka-shark fin antenna. Disc brake yung harap natin, tapos drum brake dito sa likod. Tapos meron tayong tinatawag na ABS and VSA. So dito sa rear, meron tayong washer, meron tayong defogger, meron tayong wiper, LED na rin yung taillights natin. And then, ayan, VX emblem tayo. LED na rin yung plate light natin. Meron tayong reverse sensor. So ito yung camera. So ito yung silver seal natin. Yan. So dito sa second row natin, we have the second row vent. Meron tayong 12 volts, tapos one touch tumble. So yan. Very easy lang yung access natin pagdating sa third row seats. So third row seats natin, since hindi natin mabuksan, meron tayong tonneau cover, meron din tayong charger dyan sa third row. Ayan yung charger natin. So ito yung itsura ng upuan sa likod. So dito naman sa front row natin, so meron tayong side curtain airbags, meron tayong tweeter, then meron tayong silver accent dito. So may mga silver accents tayo. Yan, then ito yung switch natin. So leather itong part na to with parang gray stitches. And then dito meron tayong auto yan. So may mga yan, auto sa power fold natin. Tapos sa side mirror adjustment, yan, nandyan tayo. Side naman na to, meron tayong safety support. Safety support natin, nandyan yung mga collision mitigation braking system natin. So mamaya, double check natin. Tapos meron din tayong switch dito sa may left side ng VSA natin. Tapos dito sa pinaka lower left naman natin yung pag-open natin ng hood and yung sa gas din natin. Then dito sa switch natin, so meron tayong auto headlights. May auto headlights tayo and at the same time meron tayong tinatawag na auto high beam and low beam. Then sa paddle shifter, yan, sa likod ng steering wheel natin, plus and minus yan. So para gamitin siya, kailangan mong i-S mode. Ito yung S mode natin. Tapos yan, pag pinindot natin, lalabas yung M1 or first position ng, kumbaga yung gearing natin. So dito sa may left side naman natin ng steering, ito yung audio controls natin with Bluetooth hands-free. So nandito na rin yung Bluetooth hands-free natin. So dito naman sa right side natin, nandito naman yung adaptive cruise control natin with low speed follow. And yung button natin for the menu. So dito yung mga menu dyan sa gauge natin. So dito meron up and down. By the way guys, ang steering natin is naka-leather na rin tayo. So genuine leather tayo with gray stitches. Same with the seats natin. Sa seats natin, ganun din. So ganyan, hanggang likod niyan, naka-leather din tayo. Pagdating sa adjustment naman ng upuan natin. So yan, meron pa tayong plastic. Wow, bibida natin to. Meron tayong mga plastic, di ba? So fresh na fresh talaga. Tapos yan, natitilt siya. So hindi pa siya telescopic, pero tilt. Ang maganda dyan, sa upuan naman natin, pwede natin i-adjust. So yan,
tataas natin. Kasi meron tayong may mga ibang driver na gusto nila nakikita yung hood. So, syempre iba't ibang preference naman yan, di ba? Pagdating naman natin dito sa may infotainment natin, we have the AM, FM, Bluetooth, and we have, yun nga lang, naka-wired pa na Apple CarPlay and Android Auto. Pero syempre, wag muna kayo mag-react. Meron kasi tayo nabibigyan mga dongle. Pwede nyo saksak wireless. Yung function ng mismong Apple CarPlay and Auto Android, yung phone mirroring natin. So all digital na yung sa may aircon natin, all buttons, all ang pinaka advanced dito is we have the auto climate, meron tayong max control. Yan. So yan yung mga mamaya i-discuss natin with the client. So meron tayong dalawang type A, lalagyanan ng USB and lalagyanan ng syempre yung sa Apple CarPlay natin, yung mga dongle or yung mismong USB natin dyan. Then, meron tayong power outlet, ito. Tapos ito naman, yung sa key fob natin. Sa key fob natin, ito yung function natin. We have the smart entry. Tapos meron tayong tinatawag na remote engine start. So mamaya, testingin natin kasama yung kliyente. And by the way, just in case na malobat tayo, yan, pwede nyo buksan yung susi ninyo. And then, pwede natin gamitin to sa driver's side para mabuksan or ma-access natin yung loob ng sasakyan. And then, syempre, lumalabas naman yun dito sa gauge natin pagka nalolobat tayo. So may reverse camera tayo. Ito yung reverse camera natin. And about sa camera, meron pa tayong tinatawag na, di ba, lane watch. So, yung lane watch natin, pag every time na magsisignal lights tayo ng right, so lalabas dito, yan yung camera, yung camera natin sa side. And, nagpa-function din siya. By the way, meron tayong button dito sa may gilid. So, pipindutin lang natin yung button para ma-monitor ninyo kung safe bang lumipat sa lane na yan. Kasi, sa totoo lang, pag sa lane watch kasi, sa camera na yan, ito lang, yung blind spot. So, ito wala yan, no? Hindi natin nakikita yan sa side mirror. So, ito lang yung nakikita natin. So, ito mas wider yung view natin for the safety kung mag-change tayo ng lane. So, syempre, meron tayong ito, sa handbrake natin, simple handbrake, and sa armrest natin, nandiyan na rin. Map light, gumagana. So, sa likod, ito, gumagana naman lahat, pati aircon natin. So, yun natin, nagpa-fog na nga, sobrang lamig. Sa family ng kliyente natin, congratulations po. So, ngayon, tawagin na natin kliyente, turn over na natin tong unit na to. So, ang maganda dito sa Sankaki na to, sir, wala ka pang masyadong makikita sa kalsada. Oo nga. Bihirang-bihira. Kasi mahirap din yung unit na to. So, start tayo dito, sir. Kung may makita kang gas-gas, dent. Yan. Pero, sir, pagka gusto mo magpa-ceramic, ano din. Kasi yung ceramic coating or yung PPF, kasi, sir, kumbaga sa cellphone natin, mga protector yan. Oo. So, screen protector, kumbaga dito. Sa exterior natin kasi, sir, una sa lahat, wala kasi tayong warranty. Okay. So, hindi siya kasama sa warranty, kasama lang ang exterior natin for the insurance. Mhm. Sa insurance kasi, pag nagasgas, insurance, repaint na yan agad. So, pag kunwari nagkaroon ng hair scratch or something, hindi mo naman kasi mapapasukin kung hair scratch lang. So, kung may budget for the PPF or Pag PPF, gano'ng katagal gawin niyo? 1 day talaga yun, sir. Kasi para at least maiwasan mo, sir, yung gasgas. Lalo na, nabanggit nyo sa akin yung sa parking, di ba, naka-open. So, Open siya. maganda talaga, sir, na natin. So, engine natin, sir, 1.5 liters iVTEC, double overhead cam, inline 4. So, 121 PS. So, kung malamang naman, sir, chinek mo na yung chinek mo yung mga Avanza, yung mga performance nila, expander. So, siya yung pinakamataas sa segment na yun, na yung sa PS niya. So, 121 PS tayo. So, dito naman, sir, wala ka naman i-check dyan kung dito coolant lagi. So, double check mo lang yung coolant. Pero normally, sir, kung nagpapa-PMS ka naman sa kasa, tinatapa pa naman. Oo. So, dito lagi natin kinakargahan. Ito yung washer natin. So pag gusto mo makita yung level naman ng oil, dito po. Yung dipstick dati kasi mga luma, nandito na eh. So ngayon, nandito na yung dipstick, sir. Wala na sa block. So dito naman ang battery naman natin, may 1 year tayo na warranty, tapos 20 kilometers, whichever comes first. Then, sa fuse natin, sir, pag nawalan ng mga busina, ilaw, ito, sir, pwede mong buksan, pwede mong i-check. So sa may manual, mamaya, ibibigay sa atin ng manual. Nakikita niyo, sir, kung saan dito.
So kunyari, katulad yan, hazard, nawala yung hazard din. Mga fuse lang yan. Sa fog lights, wiper, yan na sir. Sa mga aircon, sa power, yung mga relays yan po. So tara, ikot tayo sir. Medyo mas ma-appreciate mo yung kulay nito sir pag maaga. Mas brown siya. Tapos, ayan nakita mo sir, para siyang pearl. Yan. So ngayon, medyo maputla tignan, pero pagdating makikita mo sir, depende sa nag-iiba-iba kasi. Depende sa shade ng araw. Parang may dalawa kang kotse, minsan parang may brown, minsan parang kala mo silver. Yung mga natin. So, meron din tayong box sensor. So, naka-box sensor din tayo sir. Ito yung 4-eye sensor natin. Yung 4-eye sensor natin sir, hindi lang yung tunog. Meron din siyang monitor doon. So makikita mo mamaya. So pag umatras, may mga kulay siya. May yellow, orange, and red. Pag more darker siya, yung red, pinaka parang critical niya na yun. Parang sobrang lapit na. Lapit na siya. So dito sir, sa side naman, sa third row natin, 50-50, pwede natin siyang i-fold. So sir, tutulak mo lang to sir sa gilid. Yan. So yan. Maganda dito sir, mag-ano ka lang ng trunk tray. May nakikita ka sigurong may kliyente ko nagpapa-trunk tray, ganyan. Maganda sir. May early warning device sir tayo. Ito. Heavy duty na early warning device. Libre. Tapos keychain, umbrella. Tapos yung tint natin sir, 3M tint. Meron tayong 15 liters gas. Nilagay naman na dito. And then yung matting. So kanina nakita naman natin. Sa tonneau cover, kasama naman na siya sa unit natin. So sa pagbukas sir or pagkuha ng reserva natin sir, nasa ilalim, ito po. Buksan lang natin sir. Then, hawak lang Omar. Dito naman sir, yung tools natin. Yan. Okay. So yung tools natin sir, pangtanggal dyan. Yung tools natin sir, basic tools lang pangtanggal ng mga gulong natin. So dito naman sir, yung essence naman nitong tonneau cover natin. So sa V and VX lang meron. Para ma-flat natin yung third row natin. Kasi pag dito sir, di ba medyo parang kulang eh. Parang medyo, hinahanap ko eh. parang sagwa tignan, di ba? Kala mo wala. So yan, meron naman siya. Tapos, ang maganda lang kasi dito sir, pag meron umuupo sa likod, para mas malaki yung magiging space natin. So yan, magkakaroon ka ng more space po sa trunk. So yan, most of the time, malamang di ka masyadong magkakarga dito or walang sasakay sa likod mo yan. Para ma-flat natin. Okay. So sa second row naman natin sir, yan. Meron lang tayo ditong second row vent. Okay. Tapos meron tayo ditong, ayan sir, yung 12 volts natin sir, yan. Okay. So naka-plastic pa rin siya, plastic. Ngayon ko lang nakita to, may mga ganito So may mga pa. So ito, one touch tumble siya. Sige sir, try mo. Test. Kung ano yung, lang sir, kahit isang kamay lang sir. Sige, isang kamay lang sir. Ito. Yes sir. Okay. So tumataas naman na siya sir, para easy access. Hanggang doon sa kabila, testingin ko yung kabila sir, para makita niya sir. Ganito lang sir, kahit ganyan lang po. Yan, medyo lang to. Yan. So ito, may matting din tayo dito sa second, sa third row. Yan, tapos sa pag-angat, makaangat yung headrest, yan. Tapos pwede mo siyang i-recline po. Okay. Kasi para mas mas komportable, yes. Sir, next natin, dito ka muna sa passenger side, sir. Tapos, muna po ako, driver side. So dito naman, sir, yan, sobrang fresh, di ba? So, ang mga nadagdag sa'yo dito, sir, kasi malamang sa malamang, lagi mong pinapanood yung V-variant, di ba? So, meron tayong side curtain airbags. Then, yung mga nadagdag kasi sa kanya, sir, may side curtain airbags tayo. Tapos, meron tayong tinatawag na Honda Sensing. Meron tayong tinatawag na paddle shifter. Yun yung mga wala sa V-variant, eh. Pag nakita mo rin na mas malaki yung sa side mirror mo dun sa kanan, ibig sabihin may camera. VX din yun. So sa VX natin sir, meron tayong tinatawag na lane watch. Pag nag-signal light ka, lalabas sir. Kasi pag sa side mirror natin sir, nakikita natin ito lang, itong part lang na to. Ngayon, pag nag-change lane ka kasi sir, makikita mo sobrang wide siya, makikita mo kahit yung kabilang lanes pa. So, ang lane watch lang naman natin sir, pag nag-change ka ng lane, nire-remind lang niya tayo, pag nandito na yung nakatungtong yung kotse, sa kabilang lane, hindi na safe. So dito sir, alalay lang yung dalawang yung orange na yan.
Dito sir, sobrang layo pa niyan. Siguro mga 2 or 3 kotse yan pagitan. Okay. Malayo Yung to. pangatlong dilaw. Yes, yung pangatlong Okay. dilaw. Kasi makikita mo sir, kaya maliit yan kasi sobrang malayo pa talaga yan. So, So, pag safe tayo doon. yes, pag dito kasi sir, yung red line na yan, ibig sabihin nandyan na yan, nakabuntot na yan sa'yo, sa likod na yan. So, pwede mo siyang gamitin through, dito sir, sa signal lights, Okay. pagka nag-right turn tayo. Kasi, then, dito sir, may tinatawag din tayo na auto headlight. Sa auto headlight sir, every time na i-start mo yung kotse, since may Honda sensing tayo, katulad ngayon sir, medyo madilim na, kung auto headlight siya, automatic siyang magbubukas ng ilaw. So pagka kunwari sir, i-off ko ngayon, tapos papatayin ko yung kotse ko. Or yung kotse nyo. Yan. Mhm. So yan, may seat, check rear seat reminder siya. So reminder siya, wala siyang, hindi siya ano sir hindi siya yung may sensor. Nire-remind niya lang kayo na i-check niyo yung rear nyo. So every time na papatayin yung kotse, makikita niyo yun doon. To check yung... rear po. Kunwari baka may mga naiwan kayong Gamit. ganyan. okay, okay. So yun lang po. Reminder lang naman po siya. Okay. So ngayon, pag in-start na rin yung kotse, since may auto headlights tayo, start. So makikita mo sir dito agad na naka-A siya. Pag naka-A sir, kasi yung dalawang ilaw na yan, ito yung park light, ito yung fog lights, ito yung headlight. So ibig sabihin, naka-auto headlights tayo. So every time na i-start mo yung kotse at madilim yung panahon sir, medyo kahit daytime yan, basta makulimlim sir, automatic yan sir. Mag-ilaw siya. So ngayon, nilagyan din naman siya sir ng off. Kasi bakit nilalagyan ng off? Kasi yung off na yan sir, para ma-prolong mo yung life ng ilaw mo. So kasi syempre, 'di ba? Parang ilaw lang ng mga ilaw natin sir. The more na ginagamit mo siya, mas mabilis siya magpundi. So pwede mo siyang i-off. Or yun nga, every time pwede mo siya manually na i-on. Dito naman sir, yung safety support natin sa side na to. Safety support sir is isa sa feature ng Honda Sensing din natin. So meron tayong tinatawag na road departure mitigation braking, road departure. Yung road departure sir, yun naman yung ina-assist niya kayo na hindi lalagpas sa mga lines. Okay. So hindi siya nakakailang, hindi mo siya kailangan tanggalin or ano. Makikita mo lang dito sir, pag nag-drive tayo, parang ito sir, yung icon na to, lalabas ng ganyan, tapos may dalawang linya lang. So mag-iiba yung linya, mawawala yung linya. Labas ka na dun sa ano. Yes, makikita mo sir, pag mag-iiba yung kulay niya, lumalabas ka. Pag nawala yung line na yun, ibig sabihin yung lane, hindi niya na-detect. Kasi diba may mga roads tayo dito na walang linya, Oo. or malabo ang linya, gulo-gulo yung linya. So yan po, mag-off naman po siya. Vehicle stability assist sir dito. So ito naman yung traction control, pwede mo siyang i-off. Pero since binili mo kasi siya and safety support naman siya, safety feature naman siya ng kotse. Yung traction control sir, para hindi ka mag-oversteering, understeering sa mga curve lines. So parang tutulungan ka niyang ma-achieve mo yung curve na gusto mo. So kaya maganda lagi naka-on yan. So nakauna siya ano. So yan, pag di mo nakikita sir, ibig sabihin naka-on Naka-on siya. siya. So pag may nakita ka na may off, ibig sabihin naka-off. Okay. Pag may nakita kang ilaw, umilaw siya at naka-on naman siya, ibig sabihin may problema. Meron siya nandun sa taas. So pag naka-on, dapat walang ilaw. Pag may nakita kang icon sir na ganyan, walang nakalagay na off-word, ibig sabihin yung traction control yun. Normally, may mga ganyan sir, may mga kliyente ako na nagkakaganyan pag nangat-ngat ng daga, yung wiring, yung mga ganun po. Pero yun naman sir, wala naman siyang ganun na issue. So wala namang problema yung ganyan. Ganda dito, nakikita mo rin kung yan, Okay. may nakabukas sa pinto, so alam mo isang side. Tsaka aside from that, sa reverse sensor natin, makikita mo. So ikabik pag orange na yan sir, ibig sabihin medyo malapit pa yan. Lapit na, di ba? Pwede nating iusog pa ng konti. Yan, pag nag-red na siya, so 4i yan sir. So makikita mo sa gilid ng kaliwa kanan, wala naman masyado, di ba? Oh. Ang pinaka-concern mo ito. Ayan, So, wala na makikita yan. mo. So ang maganda sa may back sensor sir, minsan kasi may mga blind spot tayo na yun pala meron poste dyan sa likod na hindi natin nakikita sa side mirror, sa camera. Totoo. Yan sir, at least pag may narinig ka ng ganun, may tumutunog din ng ganun. So mapapatingin ka. So yun yung kahalagaan sir ng reverse sensor na rin natin. Then next natin sir ito, yung adaptive cruise control natin with low speed follow. So ito yung icon natin sir to turn on. Yung Isuzu mo ba sir may adaptive Wala. cruise control? So yan sir,
gusto nyo i-activate, on nyo lang po. Lalabas yung icon niya na dito. Yeah. Sa paglabas yan, sir, at least minimum of 40 km per hour or pataas, pwede mo siya ma-activate. So, ang number 1, i-on mo yan. Then next is, mag-stay ka ng isang speed. Kunwari, expressway ka, sir, gusto mo mag-80 lang. 80 km per hour. Stay ka lang ng 80 km per hour ng 5 seconds. Tapos angat mo na, sir, sa throttle yung paa mo. Makikita mo, sir, na nakul. So, makikita mo, sir, na pag angat mo niya ng throttle mo, naka-steady na siya. Okay. Kaya ibig sabihin, naka-on na yung adaptive cruise control natin. So, babagal siya, hihinto siya, magka-catch up siya ng throttle pag bumagal yung harapan mo, huminto yung harapan mo. So, as in, steering ka na lang. Ngayon, pag huminto yung nasa harapan mo, sir, hihinto din siya, stop. So, pag stop niya, kung gusto mo i-continuous pa yung adaptive cruise control natin, press mo lang ulit yung rest. Kunwari, sir, di ba, nag-drive tayo ngayon. Drive tayo, biglang huminto yung nasa harapan mo, hindi ka tatapak, hihinto siya mag-isa. So, ngayon, pag nag-stop siya, tumakbo na yung nasa harapan natin, sir. Kung gusto mo i-continue, sir, yung adaptive cruise control, plus mo lang. I-rest mo lang. Oh, okay. Resume, yan. Resume. Resume mo lang yan. So, ngayon, ito, next natin, sir. Teka ulit, sir. Pag gamitin ko to, i-press ko na siya. Press mo, sir. Tapos, tatakbo ko ng at least minimum ng 40. 40. So, paano ko sa ma-engage? Mag-stay ka, sir, mag-stay ka sa 40, minimum of 40 or higher. So, pwede ka naman, hindi naman, sir, necessarily na 40 ka lang tatakbo. So, pwede ka rin mag-80, pwede ka rin mag-100. And then, next na requirement siya is mag-stay ka sa isang speed ng at least 5 seconds. 5 seconds, okay. So, pag 5 seconds, naka 100 km per hour ka. Pero, reminder lang, sir, bawal ka pa mag-100 ngayon hanggang mag-first month. Okay. So, ngayon, parang break-in. Kumbaga, break-in ng kotse. Yeah, good. So, pwede ka mag-95, Wag pwede ng kang 100. wag lang mag-100. Okay. Pero may mga kliyente naman, sir, nagwa-100. Wala naman nangyari. Pero reminder lang naman Okay. ng manufacturer natin na medyo iwasan lang natin For yun. 1 month. For 1 month. So, once na mag 1 month, sir, sagarin mo na Kahit ng na hindi hindi sa araw-araw na babiyahe. Yes. Okay lang yun. Yes, sir. Basta abot siya ng 1 month na yun po, twice Kasi, out. sir, kumbaga yung first month kasi, sir, trial mo yan. Okay. Trial ng kotse mo. Kung may mga adjustment yan, i-check yan ng natin. So ngayon, pagka pumasa siya sa first month natin, good na yan. Pwede mo na siyang ibiyahe ng 100 at least. So ngayon, sir, back to adaptive cruise control tayo. Kuyari, mag-assume tayo, first month na, okay na, 100 km per hour ka. Okay. Stay ka ng 5 seconds. 5 seconds lang. 5 seconds, pagka 5 seconds, Bitaw. angat mo lang. Pag angat mo, sir, mapapansin mo na hindi siya bababa. Kasi normally, ganun, di ba? Pag inangat mo yung throttle mo, mararamdaman mo parang bababa yung RPM, di ba? So ito, nag-i-stay lang siya. Stay lang sa RPM, stay lang din sa kung anong speed yung gusto mo. So, mag-isa siyang babagal, mag-isa siyang hihinto, mag-isa siyang magta-throttle. So, once na mag-full stop ka, tsaka ka lang mag-resume, magpipindot ng resume. Kung gusto mong i-resume Yun yung... pa rin ang speed niya. Yes, Okay. yes, kung gusto mong resume. Ngayon, gusto mong bilisan. Gusto mo pang bilisan, sir, plus mo lang to. Habang nagdadrive ka, plus. Makikita mo dito, sir, sa gitna ng icon natin, Okay. lalabas dyan yung Yung speed mo. yes, yung speed mo. Okay. So, pag lumabas yung speed mo, kung gusto mong i-adjust, up and down lang, minus or plus. Yan lang po. Pwede mong pabilisin, pwede mong pabagalin. So, kung habang tumatakbo ka ng isang daan, gusto mo pa tanggalin mo na yung adaptive control, how to avoid mo. 3 ways to cancel, sir. Pwede mong cancelin dito. Ayun lang. Cancel ka dyan. Pwede ka magpreno, pwede ka maggasolina, magka-cancel yun, sir. Okay. Good. Kasi for emergency purpose yun, sir, para mag-deactivate siya, kailangan mong biglang bilisan, kailangan mong magpreno bigla. Para So, ayan yun. Okay. Kasi, sir, sa number 1 kasi din sa Honda Sensing natin, hindi siya autopilot. Kasi may mga time siya na may blind spot siya or meron siyang nagde-deactivate siya. For example, sobrang dilim ng kalsada, hindi niya talaga nakikita kasi ultimo tayong tao, sir, medyo pag nadidiliman tayo, di ba? May time na hindi natin makita yung kalsada, medyo may foggy, pumunta ka ng Pampanga, may nagsisiga ng palayan, di ba? Yung mga ganon. Masyadong umuulan, di ba? Malakas yung ulan, yan, sir, nagde-deactivate siya. So yun, pero kung in case, sir, na
gusto mong i-cancel yan, cancel ka lang dito, sir. Preno, gasolina, cancel yan, sir. Pareho. So, ito, na-testing naman natin. May reverse camera. Yan, and reverse sensor, neutral. Hindi mo, sir, mai-start yung kotse pag hindi ka nakapark or neutral. So, pag naka-D ka, S and R, di mo siya mai-start. So, dapat, sir, make it a habit na nakapark lagi or neutral po. Or, syempre, park, lalo na pag nakapark ko. Then, kung gusto mo lang matipid yung takbo mo, drive lang, sir. Drive, okay. Ngayon, kung gusto mong ang aggressive naman yung takbo ng kotse mo, S naman po. Lagyan mo sa S. And ma-feel mo dyan, sir, naka-high rev siya, laging laging engaged sa high rev, sa tulin, yan, sir, sa S. And then sa S mode lang din po, or sport mode lang natin nagagamit yung paddle shifter. Sa D, sir, hindi po natin nagagamit yung paddle shifter. Yan. So sa S lang po, dyan lang natin magagamit. Up to 7 position po yan. And then sa mga uphill, downhill, sir, maganda naka-S. Especially for the downhill. Sa downhill kasi kahit paano nag-engine brake siya. Okay. Pag naka-D ka, sir, mapapansin mo, sir, pag naka-D ka, lalo na pag nag-glide lang siya, parang naging neutral lang siya. So para mas maging matipid kasi siya nun. So ngayon, kung i-apply natin siya sa downhill, pabilis lang siya ng pabilis. So ang nangyayari, preno ka ng preno. So ngayon, parang kung gusto mong medyo hindi mag-overheat yung caliper mo, hindi maubos agad yung brake pads mo, i-S mo lang, sir, para naka-engage lang yung engine brake niya. So, alam na So yun. ito yung L1, L2, L3 okay, sa ibang mga kotse. Okay. Yan. So sa kunwari akyatan, medyo parang pumunta ka ng Atok, mga ganyan, mga Baguio, Bagyo. Mountain Province. Gusto mo ng medyo paangat. Kulang pala to. Mainit pa pala to. Yan, 23 natin. Medyo na-feel ko parang maligam-gam eh. So, yes, sir, okay naman. So, S mode, dun lang po lagi. So, testingin mo lang yan mamaya, sir. Okay. So, unload natin. Yes, sir. Sige po. So, ito, anong, to? Right, right, left yan. Ito, sir, kumbaga sa transmission, sir, yan yung pang manual mo. Okay. So, parang, di ba yung mga F1 drive, sir? Okay. Pag plus, sir, padagdag, pataas Okay. ng gear. Okay. Pag minus, sir, pabawas ng gear. Yan sa kaliwa, ang Yes, minus. sa kaliwa. Kanan, ang... Kanan yung plus, sir. Okay. So, up to 7, sir? Parang 7 gear or Yeah. 7 positions, sir. So, magagamit mo yan, sir, sa mga expressway. Pero, syempre, bibihira gamitin. Mas maganda gamitin yan, sir, sa mga uphill, ganyan, Oo, yan. tama. Para kontrolado mo yung So, yun torque lang. niya. Pataas to. Sir, Positive. yes. Yan. Then, mine, sir. Ganda kasi niya, sir, parang nagdadrive ka ng dalawang klaseng kotse. Isang automatic, isang manual. So, parang Kasi yung dito, sinaside lang tas dito eh. Oh. Kryptonic din yan, sir. So, sinaside mo dito, tapos up and minus siya. Up and down lang. Ganun din siya dito, sir. Solid. Dito, sir, medyo pinasosyal ka lang para kang sport, parang yung mga Lamborghini, ganyan yan. Dito yan, di ba? Mahahaba pa nga yun eh. So, yun din yun, sir. So, dito, Sa S lang siya itong gumagana yung yes, sa paddle. S lang po. Okay. Tapos ito, sir, nakita mo, so, nandito yung armrest natin, may lalagyanan tayo, yan. Thank you very much. So, tinanggal na natin. Sir, ito, tanggalin ko ba to? Pati to, sa harapan mo. Madali lang tanggal siya. Patanggal na, sir. Itong gagawin mo lang dito, sir, tanggalin itong harap, punitin lang itong gitna, tapos para siyang sando na atakin lang. Oo. So ito, sir, tinanggal ko na Opo. kasi makakaabala sa'yo. So ito, tanggalin ko na rin ba? Sige, sir. Kasi ito naman, parang baka mamaya sabihin mo, parang basag yung speaker niya. Kasi nagbabibrate to, sir. Dito, sir, pag lumayo tayo, sige, sabi nyo, ha? Bigat. Nakalawat yung matalon. Sir, hindi mo pinindot, sir. Ayan, nakalock siya. So ngayon, pagpasok naman, sir, hawak ka lang dito. Yan, mag-lock na. So ngayon, pagsara mo naman, sara. Pwede ka mag-lock dyan. Pwede ka rin mag-lock dito. Ito. Or, parang si Sean, Lalayo na. lalayo wala. So ngayon, sir, ngayon try natin. Remote and start, lock mo po. Lock. Then, hold button, 5 seconds. Hintayin mo lang, sir, Sumunod. blink. Hold ko ng 5 Hold mo lang, sir. Yes. Ulit, sir. Lock ulit. Lock. Tapos hold mo lang, sir, mga 5 seconds. Or hintayin mo lang mag-blink yan. Bitaw na.
Yes, sir. Siya, Oh. Gano'n kalayo, sir? As long as makikita mo, sir, pag nilock mo, nag-iilaw siya. Kasi ibig sabihin, nadedetect niya yung remote mo. So kahit, sir, sabihin na natin, nandun ka sa may port yan, sa may, ano na yan, or sa, kahit nga, sir, sa kabilang kalsada eh, madedetect niya yan. Ganun kalayo, sir, manong. Pero, naka-lock siya. Nakalaki, sir. Kung ito, sir, testingin ko. Nakalaki yan. So for safety naman, since kunwari may nakabukas, may, inano, sir, paano na, sir? Lapit ka ng konti, sir. Yan. Kunwari, sir, may nakapasok. Nanakawin niya sa sakyan mo. Hello. Pagka pinindot ngayon, to, Dirty lang, tip. mag-off siya. Okay. So hindi siya basta-basta din makukuha ng ibang tao, sir. Kasi, sir, ang remote, hawak nito. yes, sir. Minsan mo. Sir, yan. So pag nasa loob yan, syempre, kahit anong kotse, sir, basta nasa loob yung susi, makukuha ng kahit sino. Pero ito, sir, kunwari naman, sir, i-assume natin na naka-start to, naka-remote, naka-start ka. Tapos gusto mong i-continue yung paggamit. Kailangan mo pa rin siya start, sir, ng normal way. So, tapak preno, tapos push start pa rin. So, hindi mo siya mapapatakbo nang hindi ka nag-start ng normal, ng yung standard na start. Naka-start na siya. Yes, sir. Yung remote engine start kasi natin, sir, ang pinaka-purpose niya is para palamigin mo lang yung, binubuksan niya lang yung engine para buksan yung aircon para palamigin yung cabin. So, kahit nasa baba ko, karga ko, baba, inoff ko yung aircon. Yes, sir. Mag-on pa rin siya. Okay. Kasi yun yung purpose talaga, sir. By default, sir, yung remote engine start natin, sir, bubuksan niya, sir, yung aircon. So, may certain, ano lang talaga siya, settings na aircon na may sarili siyang default na aircon. So, yung settings mo, sir, regardless kung naka-on, naka-todo, or medyo ano, may sarili siyang timpla ng aircon. Okay. So ngayon, sir, kunwari, paano naman yan i-oo pag hindi pa kami aalis? Kunwari, nagbago isip mo, hindi mo na ako aalis. Pero naka-remote and start. Pwede mo siyang i-off manually dito. Lapit ka sa kotse, papatayin mo siya. Or, hayaan mo lang siya ng mga within, siguro mga more or less 10 minutes po, automatic siya mag-shut off. So, kunwari, nasa bako ka, sir, nasa mall ka, or nasa fast food chain ka, or ano, bigla ka nagbago, hindi po na pala ako alis. Hintayin mo lang siya 10 minutes, automatic naman siya mag-off. So, para naman di naman sayang yung gasolina.